Kaugnay sa pinakabagong survey ng SWS, mga kapanayam natin sa linya ng telepono si Leo La Rosa, Senior Survey Research Specialist ng SWS. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Howie, at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Itong mga respondents na in-interview ng inyong personnel, no? Saan mga lugar ito at anong kanilang mga socio-economic class? Yes, no, ito ay isinagawa sa 4,500 validated voters nationwide, kung saan 300 ay galing sa Metro Manila, 950 ay galing sa North Luzon, 750 ay galing sa South Luzon, 1,000 ay galing sa Visayas, at 750 bawat isa sa North Mindanao at saka South Mindanao. Okay, ito kasi madalas mag-survey yung mga posters sa katulad ninyo. Ano ba yung usual method ninyo? Pareho ba itong mga sets of respondents na binabalikan ninyo, or do these respondents change per survey? Para dito sa face-to-face surveys na to na sinasagawa namin, laging fresh sample o bagong respondents lagi ang gine-generate na may interview. So bali, ito ay iba doon sa panel mobile survey kung saan meron kaming panel na paulit-ulit namin tinatanong. So itong face-to-face surveys ay sa tuwing isinasagawa, ito ay gumagamit ng fresh o bagong set of respondents, iba doon sa mga nakalipas pa na survey. So, bagong respondents ang mga tinatanong dito sa face-to-face surveys. At isa sa mga tanong, of course, kung talagang boboto, no? Kasi malaking issue sa halalan yung voter turnout, no? So, itong respondents, alam natin, mga registered voters yan, pero sinabi ba nila sa mga interview sa inyong personnel na talaga silang boboto? Yes, no, nasa tanong din namin yan. Although yung mga results na inilabas namin sa ngayon ay base pa rin sa total respondents na validated voters. Naitatanong din naman namin kung sila ba ay siguradong boboto sa darating na halalan, at nakita naman namin na may mataas na proportion na nagsasabi na sila ay mga sure voters. Itong 33% na nagsabi nga na ang preference nila ay si Rodrigo Duterte, how would you describe, is there a typical Duterte supporter, or is this across the board? Meron bang concentration sa ilang economic class? Bagamat hindi namin na i-report dito sa latest survey namin yung breakdown by area, sa mga nakalipas na naming mga surveys na kikita naman natin yung mga area preferences kung saan ang Mindanao talaga ay nagpapakita na ang preference talaga nila ay si Mayor Duterte, habang ang Visayas naman ay halos magkakalapit lamang ang mga preferences between among Mar Rojas tsaka si Mayor Duterte. Ang balance Luzon naman, o yung Luzon outside of NCR, mas nakalalamang ang mga may preference para kay Senator Grace Poe. Habang ang Metro Manila, sa mga nakita na rin naming mga past surveys namin, ang preferences nila ay leaning towards Mayor Duterte. Yung NCR? Opo. Okay, kasi of course, alam natin na taga Mindanao si Duterte. So, nagdo-dominate pa siya sa Mindanao? Opo, ang Mindanao po talaga, batay na rin sa iba naming survey, hindi dito sa latest namin, pero nakita na namin na ang majority of the voters in Mindanao, ang voting preference talaga nila for president ay si Mayor Duterte. At yun nga, ang bailiwick ni Mar Rojas ay with Visayas, pero how is Duterte doing in the Visayas? Malakas din ba siya doon?
Oo, no? Bali, bagamat nakalalamang si Mar Rojas sa overall Visayas, hindi naman napakalaki ng kanyang kalamangan sa susunod na kandidato para sa area na yan, na si Mayor Duterte. Kaya nga, siguro, overall, kung i-average yung voting preferences, sa ganong paraan nakalalamang si Mayor Duterte kina Senator Grace Poe at Mar Rojas. Dahil yung bukod sa majority ang voting preference para sa kanya sa overall Mindanao, meron pa rin siya nakukuhang sizable or hindi basta-basta na proportion of voting preferences sa other areas, lalo na sa Metro Manila. Bagamat iba ang nangungunang kandidato sa Luzon outside of Metro Manila, halimbawa, meron pa rin siyang considerable proportion of votes. At tinatanong ba sa mga respondents kung gaano katatag yung kanilang preference? Kumbaga, dinidivide nyo ba itong mga respondents into solid supporters and swing voters, for example? Yung medyo meron silang preference ngayon pero pwede pang magbago. Opo, no? Bagamat hindi dito sa latest survey namin na i-report, sa mga iba naming surveys, nakita na namin na mahigit 60% ang nagsasabi na sila ay nakapag-desisyon na sa kanilang mga iboboto bilang presidente at vice-presidente. At nakita namin doon na kung i-disaggregate namin yung mga votes na yun, batay doon sa mga nakapag-desisyon na, karamihan ng mga regardless kung ang iboboto nila ay si Mayor Duterte or si Grace Poe or si Mar Rojas or si VP Binay or si Miriam Santiago, ang karamihan sa kanila ang nagsasabi na sila ay nakapag-desisyon na, mga mahigit 60%. Ang natitirang 30% o mahigit 30% ang nagsasabi na maaari pang magbago ang kanilang desisyon sa kanilang iboboto. On top of that, meron pa rin tayong 4% na nagsasabi na wala pa talaga silang naboboto as of now. So, ang sinasabi nyo, maaring as much as 35% ng respondents niyo, which reflect, yun nga, nag-i-extrapolate nyo to the entire voting population, ay pwede pang, it's really up for grabs, itong 34%. Yes, oo, tama po yan. Bali, yung mga 30% mahigit po na yan, yan pa rin ang mga opportunities para sa bawat kandidato na ma-reach at ma-gain papunta sa kanila, no? Makuha ang mga suporta ng mga to, mabago ang isipan. Dahil ito ang mga grupo ng voters na nagsasabi na bagamat may napili, maaari pang magbago ang kanilang isipan. At gusto ko na rin ibahagi yung sa mga nakalipas na election surveys namin, itong 2010 halimbawa, sa exit poll, nalaman namin na may 15% pa ang nagsasabi na on that day of election lamang sila nag-desisyon. So, ang 15% na yun na nagsasabi na ang kanilang binoto ay pinili lamang nila on the day of election mismo. Isa tong malaking opportunity para doon sa mga lahat ng kandidato at this point in time. Okay, meron bang studies o meron kayong research to determine ano ba yung mga factors, itong mga last-minute factors? Voters still have the weekend, no? In addition to the hours that they will be lining up, no, to decide. Kasi sabi nyo nga, there will be millions perhaps of voters na magde-decide pa lang over the weekend and on Monday itself. No? Ano ba ang mga factors that come into play? Yung balita ba ay isang factor lang? Meron pang mga iba pang factors? Wala kaming direktang data na nagtatanong para sa mga news events, no? Kasi kung gagawin namin yan para sa isang news event, dapat siguro ginagawa din namin yan sa lahat ng news events na may kinalaman ng bawat kandidato. Pero sa pag-aaral lamang ng halimbawa ng timing ng pagkakagawa ng surveys, ang
Halimbawa, ang pagtaas o ang pagiging steady o ang pagbaba ng mga puntos na nakukuha ng bawat kandidato matapos ang isang malaking balita or matapos ang isang mga pahayag at kung paano sila nag-react sa mga development ng mga balita. At doon makikita natin yung yung mga malalaking factor na nakakaapekto kung paano pinaprocess ng isang botante ang kanyang decision ultimately sa pipilian niya on the day of election. So yes, bagamat hindi namin naka-quantify, malaking bagay ang mga lumalabas na balita at kung paano minamanage ng bawat kandidato ang mga messages, ang paano nila nagre-react o paano sila naglalabas ng mga communication to reach out to the voters. Okay, well, balita is one thing, and then pero binubuhusan din ng pondo ang mga political ads. Malaking bagay ba ang political ads sa preference ng mga voters? Definitely po. Bali, ang political ads, yes, it's an exercise of funds and resources. And nakikita namin din sa mga nakalipas na naming pagtatanong na majority, mga mahigit 60% din, ang nagsasabi na sinusubaybayan nila or binabantayan nila ang mga political ads ng mga kandidato as to how much ang effect nito sa kanilang pagpili. Hindi lang namin ma-quantify pa, pero we are sure na ang mga nakararaming botante ay nagbabantay at nakikinig sa mga political ads na ito. Okay, sa vice presidential race naman, sir, statistically tied ba sina Robredo at Marcos? Ano ang nakikita ninyong dahilan dito? Mukhang si Leni Robredo po yung may upward trajectory, ano? Yes, no. Bali, bagamat naging neck-and-neck na ang labanan ng top two contenders, sina Bongbong Marcos at si Leni Robredo. At yes, may tuturing na statistical tie sila over the past two surveys. Ang may malalim na pinanggalingan ay si Leni Robredo. Siya ang nanggaling from the almost perennial third placer at nagawa niyang makaungos hanggang sa top position. So it's a wait and see situation kung masusustain nga ni Leni Robredo ang upward momentum niya, yung mga gains na natatamasa niya over the past two surveys. Okay, one final question, sir. Gaano ka-crucial itong last 3 days? Ano ba ang posible pang mangyari? These surveys are not meant to be forecast, no? They're just snapshots of particular moments in time. Yes. It's always crucial, no? Kasi we have seen in the past, even yung mga lessons in survey history, na ang kahit the days before the election day, ang laki ng possibility na makagain ng support ang isang kandidato. And gaya na rin na sabi ko, ulitin ko lang na may bahagi, may ilang bahagi pa rin or malaking proportion up to 15% of the voting population can still they still pose as opportunities for every candidate for them to gain, no? Kasi ito yung mga group or yung proportion of voters na nagde-decide on the day of election itself pa lang. So there could be surprises on election day. Yes, surprises and other news developments such as endorsements. And of course, hindi rin natin pwedeng maliitin yung mga support or endorsement at the local level. Yun yung mga siguro least known or least talked about or reports. Maraming rin kasing endorsements na nangyayari at the local level, and hindi natin dapat ibaliwalain ang influence ng local endorsement
local endorsements. Okay, maraming salamat po, Leo La Rosa, Senior Survey o Research Specialist ng Social Weather Stations. Maraming salamat din po.